Ayon, isang mapagpalang araw sa ating lahat. O may isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ako pala si Tutor Edwin na mula sa dibisyon ng Butuan City na magiging kasama ninyo para sa ating aralin sa hapong ito. Ayon. Wait muna for a while. Share ko po yung aking screen. Ayan, thank you. Bago tayo magsimula, again, pinapakilala ko po yung aking sarili. Ako po pala si Tutor Edwin na mula sa dibisyon ng Butuan City na magiging #JKK ninyo o gabay, kaagapay at karamay sa pagtuklas ng mga napapanahong mga paksa na sadyang inyong kapupulutan ng aral. At dito sa ating itulay session sa hapong ito ay gagabayan ko kayo upang mas mapalawak, mas mapalalim at mas maintindihan natin ang mga konseptong may kinalaman sa atin bilang isang individual, mag-aaral at mamamayan ng ating bansa. Ayon, let us welcome lahat ng ating mga online tuties na nakatutok sa ating itulay session sa hapong ito. Ayon, we have Charis May Marasigan. Good afternoon. We from Great and Emerald watching from Godofredo Reyes Senior National High School, Camarines Sur. Ayun, paki-feedback po sa ating mga online tuties kung nakikita po yung aking pong online, yung aking pong PowerPoint presentation. Ayun, magandang hapon sa inyong lahat. Ayun, next po natin. Okay, so this afternoon, ako po pala yung makakasama ninyo mula 3:40 hanggang 4:20 ng hapon. At kung nanonotice po natin o napapansin po natin, wala po ngayon si Tutor Leia kasi meron po siyang sobrang importanteng dinaluhang aktibidad sa kanila pong division. At we are looking forward kay Tutor Leia na makakasama natin sa ating next session sa ating Araling Panlipunan 10. Okay, and welcome sa ating Itulay online tutorial para sa ating Araling Panlipunan 10. We are now on quarter 3, week 4 ng ating Araling Panlipunan 10. Mga isyo sa kasarian at lipunan ang ating paksa sa hapong ito. At bago tayo magsimula ay ihanda ang ating mga sumusunod. Una, ang ating self-learning module. Pangalawa, ang ating panulat o ballpen o lapis. At ang ikatlo ay ang ating sulatang papel. At ikaapat, ang ating quiz notebook or AP notebook. Bago tayo magpatuloy, binabati ko lahat ng ating mga online tuties na nakatutok, pangmalakas ang mga online tuties natin na nakatutok sa hapong ito at excited na matuto ng mga bagong konsepto sa ating Araling Panlipunan. At pinapaalaanan ko po ang ating mga online tuties na nakatutok na mayroon tayong mga iba't ibang mga activities na gagawin mamaya, and every activities ay mayroon tayong corresponding prizes. Kaya tumutok lamang kayo at kumapit kung sino man sa inyo ay nakatutok sa ating live session sa hapong ito. Paki-share sa lahat ng ating mga kakilala, sa ating mga kaklase, sa lahat ng ating mga teachers, sa lahat ng ating mga friends na nakatutok at naka-online sa ating Facebook o sa kanilang mga Facebook applications. And let us proceed with our lesson this afternoon. Okay, for our quarter 3, week 4, ang ating most essential learning competency ay nasusuri ang mga iba't ibang uri ng diskriminasyon sa kababaihan, kalalakihan, at LGBT. Ayun, ang daming mga online tuties natin na nakatutok sa hapong ito. We have Cedric Mendoza. Good day po from Great and Emerald, watching from Godofredo Reyes Senior National High School, Camarines Sur. Ayun, binabati ko lahat ng mga taga-SDO Camarines Sur. We have Christine Joy Triviana. Good afternoon po, watching from Godofredo Reyes. Ayun, from Godofredo Reyes National High School, from Camarines Sur again. We have Daniel Fatima Albanyo Escobar, same from Division of Camarines Sur. And we have also Charis Marasigan. Hello sa iyo, Charis. We have Eugene Marie Soriano, Pabon from Godofredo Reyes Senior National High School, still from Camarines Sur. Ayun, marami tayong mga online tuties na nakatutok from Camarines Sur. We have also Jelen Jeronimo. Good afternoon po, watching from San Mariano National High School, Schools Division Office of Isabela. We have
kanilang advisor, yung kanilang subject teacher, we have Ma'am Rosalinda A. Gatan. We have advisor nila si Ma'am Charibel G. Labayog. Shout out sa lahat ng ating mga online tuties at lahat ng ating mga teachers na nakatutok sa ating itulay sa hapong ito. Okay, para sa ating layunin, upang mas yung ating goal sa hapong ito pagkatapos ng ating aralin o ng ating module o ng ating online tutorial session, una, inaasahan na natatalakay ang iba't ibang anyo ng karahasan laban sa mga kababaihan, kalalakihan at LGBTIQ. We have also, ikalawa nating layunin, nakikilala ang mga personalidad na kabilang sa LGBT community at ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Okay, let us proceed. Okay, para sa una nating activity para bigyang balikan o magsilbi itong pagbabalik-aral sa ating tinalakay noong nakaraang session, noong week 3, ay inaasahan ko yung ating mga online tuties na makisagutan yung ating rumbled or yung naka-rumble natin na word or mga words. Okay, para sa ating panuto, punan ang talahanayan. Isulat ang konsepto o terminolohiya na tinutukoy ng kahulugan. Ayun, hindi ko pa sinasabi ko ano yung ating definition. May kasagutan na tayo. We have karahasan, sabi ng ating mga online tuties. Ayun, ito ay tumutukol sa physical, mental at sexual na pananakit o pang-aabuso sa tao kasama ang pagbabanta. Ayun, sabi ni Hartsy Ramos Dansalan, it's karahasan. Sabi ni Jod Michael, it's karahasan. Jane, sabi niya karahasan. Enoch, karahasan. Cresville, karahasan. And of course, yung pinakaunang nakasagot sa ating online comment section, tingnan natin kung sino yung pinakaunang nakasagot. Of course, yung tamang kasagutan ay karahasan. And ang pinakaunang nakasagot ay si Jude Michael Botardo Hansalin. Jude, paki-screenshot yung kasagutan and PM mo ko mamaya. Bigyan kita ng prize. Okay. So, yung tinalakay natin nung nakaraang tagpo ay tungkol sa karahasan. Kapag pinag-uusapan natin ang karahasan, ito ay maaring makonsider natin as physical, mental, o sexual na pananakit o pang-aabuso sa tao kasama na yung tinatawag nating pagbabanta o threat. So kapag ang isang tao ay nagbabanta siya sa isang individual, maaring ma-consider natin yon as karahasan kapag naapektuhan yung kanyang mental o yung kanyang physical o even yung kanyang sexual na estado sa buhay. Okay, so that is for karahasan. And to continue for our lesson this afternoon, we have karahasan sa kababaihan o yung tinatawag nating violence against women. So ano nga ba yung karahasan sa kababaihan, sir? Ayun, karahasang nag-uugat sa kasarian na humahantong sa pisikal, sexual o mental na pananakit o pagpapahirap sa kababaihan kasama na ang mga pagbabanta at pagsikil sa kanilang kalayaan. So kasama na dito, sir, yung pag-prevent sa isang individual, especially yung ating mga kababaihan, na maging malaya sa kanyang gagawin, maging malaya sa kanyang isusuot, maging malaya sa kung ano man yung kanyang gustong marating sa buhay. So it's a form of violence kapag naapektuhan na siya. Okay? Magiging violence yun o karahasan kapag naapektuhan yung kanyang physical, sexual o mental. No, tatlo yun. Physical, sexual, and mental kasama na yung pagbabanta. So yun yung tinatawag nating karahasan sa kababaihan or violence against women. Ayun, ang dami mga online learners natin. And for our next activity, paki-screenshot yung ating kasagutan. Sino kaya yung unang makakasagot nito? We have our word. This is a compound word. We have TOOFBINDGIN. Ano kayong kasagutan dito for this item? Ito ay kultura na pinapalaganap sa China noon. Ayun, nakasagot ulit for our first honor natin sa pagsagot sa comment section. We have Jude Michael Botardo Hansalin. Ayun, Jude, paki-screenshot yung kasagutan and PM mo ako mamaya ulit. We have, this is what we call as foot binding. Ano nga ba yung foot binding, sir? Ang foot binding ay isinasagawa ng mga sinaunang babae sa China o sa China. Ang mga paa ng mga batang babae ay pinapaliit hanggang sa 3 pulgada. No? Gamit ang pagbalot ng isang pirasong bakal. So yung foot binding, sir, yung kanilang paa is inipit yun, sir, tapos binabalot, and ang korte ng paa
o yung korte ng paa ay pasusunurin sa bakal sa pamamagitan ng pagbali sa mga buto ng paa ng paunti-unti gamit ang telang mahigpit na ibinabalot sa buong paa. So yun yung tinatawag nating foot binding. Katulad ng pinakita natin kaninang example. So this is a culture o ito yung tradisyon na ginagawa ng mga kababaihan sa China. If I'm going to ask you if we're going to consider this as a form of violence, ano kayang uri ito ng karahasan? Is it physical, sexual o mental? Can you please type your answer on our chat box? Is it physical, mental or sexual? Sir, bakit nga ba ito nila ginagawa? Bakit nga ba nagpo-foot bind yung mga kababaihan sa China, sir, yung mga Chinese? Ayun, sabi ni Chrisville, it's physical. Sabi naman ni Shane, it's physical. Yes, physical yun, sir, kasi nahihirapan yung babae sa kanilang physical na aspeto. Okay, so bakit nga ba nila ito ginagawa? Yung mga paa, sir, ay tinatawag nilang lotus feet o yung tinatawag nating lily feet. Bakit nila ito ginagawa, sir? Kasi ang pagkakaroon ng ganitong klase ng paa, yung tinatawag nating lotus feet o lily feet, ay kinikilala bilang simbolo. Again, let us read it again. Ito ay kinikilala bilang simbolo ng yaman. So kapag before daw sa China, o yung mga kababayan sa China before, kapag meron kang lotus feet o lily feet, that is a symbol of richness o pagiging mayaman. Ikalawa, pagiging maganda. So maganda ka before sa China kapag yung iyong paa ay na courting lotus feet o naka-lotus feet siya. At pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal. Ibig sabihin nun, kapag ang isang babae ay mayroon siyang lotus feet o lily feet, tatlong simbolo yun, sir. Una, ito ay symbol of richness or yaman, kagandahan, at pagiging karapat-dapat sa pagpapakasal. Ayon. Ngunit, tinanggal ang ganitong sistema sa China taong 1911. So, hindi na ito masyadong pinapractice ng mga Chinese. Though, kung meron tayong nakikitang mga documentary sa YouTube, meron pa rin yung mga sinaunang mga kababaihan nagpa-practice. Pero yung mga makabagong kababaihan ngayon sa China, hindi na nila ito pinapractice. And of course, nawala na ito taong 1911. Okay, so I think that's clear, no? Kapag yung natawag nating lotus feet o foot binding. And now let us proceed. And how about this one? What do you think is the answer for this? Another GCash for this. Kung sino makasagot nito ay i-PM ako mamaya, paki-screenshot yung kasagutan ninyo. And of course, send ko kayo mamaya ng ating GCash for our prize or prizes. For our this item, ano kaya ito? Tingnan natin. We have BRESTA and RONIGINI. Ayun, and of course, ayun, sobrang bilis siguro ng internet nitong si Jude. Ayun, let us have again, Jude, our first comment, no, for a correct answer. This picture portrays what we call as breast ironing. Ano nga ba yung breast ironing, sir? Ayun, daming kasagutan ng ating mga online learners. We have Lisan said breast ironing, Chari said breast ironing, Harchi said breast origin, and Angel said breast ironing. Shane, we have breast ironing. So yung tamang kasagutan natin is breast ironing. Ano nga ba yung breast ironing, sir? Kapag pinag-uusapan natin ang breast ironing o yung tinatawag nating breast flattening sa Africa ay isang matandang kaugalian sa bansang Cameroon sa kontinente ng Africa. This is an old practice in Africa, especially in Cameroon. Ito ang pagbabayo o pagmamasahe ng dibdib ng batang nagdadalaga sa pamamagitan ng bato, martilyo o spatula na pinainit sa apoy. So, ina-iron yung kanyang breast para hindi masyadong lumaki. So, ano nga ba yung nito, sir? Ano nga ba sino nga ba or gaano karami yung nakaka-experience nito? May pananaliksik ang Cameroonian Women's Organization at Germany's Association for International Cooperation noong 2006 na nagsasabing 24% ng mga batang babaeng may edad 9 or 9 years old ay apektado nito. So imagine, sir, nagdadalaga pa yung isang batang babae, nakaka-experience na siya ng breast ironing. Pina-flatten yung kanyang breast gamit yung mainit na bato, mainit na martilyo o spatula para hindi lumaki. So it's kinda
traumatic, no? Sobrang ano nito, sir, sobrang traumatic nito sa part ng kababaihan. Again, if I'm going to ask you, what kind of violence kaya this one? Is it a form of violence, physical, sexual, or mental violence? Can you please type your answer? Is it physical, mental, or sexual violence? Ayun, Angel said again, it's physical. Of course, no? Buti nga tayo sa Pilipinas, wala tayong kultura nito, di ba? Kasi kung mayroon tayong kultura nito, of course, kawawa yung ating mga kababaihan. Okay. So, kaisa ang Pilipinas sa paginto ng karahasan laban sa mga kababaihan. Of course, kasama tayo sa movement na palaganapin natin yung pagkakaroon o pag-strengthen, empowering our women, no? Yung mga kababaihan natin, sir, bigyan natin sila ng kapangyarihan. And every November 25 ay dinadaos natin yung tinatawag na International Day for the Elimination of Violence Against Women. So again, let us read it again, no? Tandaan natin, sir, every November 25, every year, November 25, sinicelebrate natin yung International Day for the Elimination of Violence Against Women. And dito sa Pilipinas, itinakda naman Nobyembre 25 hanggang December 12 na tinaguri ang 18-day campaign to end violence against women, na ayon sa mandato ng Proclamation 1172 Series of 2006. So, kaya yung sinasabi ko before dati na Philippines is a paradise, no? Ayon sabi ni Hartsy, pwede din mentally, sir, because natutrauma din sila. Yes, that's a very good answer. Pwede rin mentally, sir, di ba? Kasi, of course, physical. And kung maka-apekto yun sa kanilang physical, natutrauma sila, of course, naapektan yung kanilang emotion. So, you could consider that one as mental. Ayun. Thank you so much, Hartsy, for that very valuable answer. Okay. So, this one, tingnan natin, sir. We already done with the different types of violence in history, no? In different countries or across countries towards women. So, meron tayong foot binding, tsaka yung tinatawag nating breast ironing. And this time, kikilalanin natin, sir, yung mga iba't ibang mga personalidad, no? Sa larangan ng sa iba't ibang larangan, sir, o iba't ibang mga membro ng LGBT o yung mga iba't ibang mga personalidad sa ating lipunan or even in other country. And another prize for this, paki-message ako mamaya. For this time, paki-type, sino kayang personality ito? Sino kayang celebrity ito, sir? Ayun, binabati ko lahat ng ating mga online cuties na nakatutok sa ating itulay sa hapong ito. Ayun, napaka-responsive ng ating mga online cuties. We have, ayun, unang sumagot. We have Michelle Ann Gravino. That is Ellen DeGeneres. Very good. The correct answer is Ellen DeGeneres. Who can tell me sino si Ellen DeGeneres? Sino kaya si Ellen DeGeneres? I think sikat na sikat ito. Ayan, sabi ni Cedric, it's Ellen DeGeneres. We have Jude Michael, Ellen. Ayun, Jude, naunahan ka na ngayon, Jude. Ayun, bawi tayo next. Ayun, bawi-bawi yung iba. We have Kiana Templo Nuevo. It's Ellen DeGeneres. Sino nga ba si Ellen DeGeneres, sir? Ayun, sabi ni Roxanne, she's an American comedian. Of course, she's partly a comedian. Pero nga ba yung ginagawa niya? Yes, she's an American comedian. Aside from pagiging comedian, ano yung pinaka-work talaga ni Ellen DeGeneres? Of course, sa kanyang work, gumagawa siya ng mga skit, nagiging comedic yung kanyang yung kanyang presentation. Pero of course, isa din siyang ano kaya yung kanyang ginagawa? Ayun, ang daming sumagot ng Ellen DeGeneres. Yes, sabi ni Roxanne, host, writer, and producer, sir. Ayun, very wide yung knowledge ni Roxanne regarding kay Ellen DeGeneres. And I think nanonood din kayo ng kanyang show, some other, kung hindi tayo nakaka-access ng cable TV, siguro napapanood natin sa YouTube from time to time. And of course, dito rin sumikat si yung si Jake Cyrus ngayon, di ba? Si Charis. Ang naka-discover din kay Charis here in the Philippines ay nung na-invite siya sa Ellen DeGeneres show, di ba? Doon din siya sumikat. And doon nag-start yung kanyang career. And of course, ginawaran siya ng isang importanteng sugo para sa global AIDS awareness, si Ellen DeGeneres. Okay, so we have our prize for this one. Paki-screenshot and I will send to you your prize later. We have another one. Another prize for this. Sino kaya
Sino kayang personality ito? Ayun, kompleto yung sagot ni Shane. Sabi ni Shane, Ellen DeGeneres is an American comedian, television host, actress, writer, and producer. She starred in the sitcom Ellen from 1994 to 1998 and has hosted her syndicated television talk show, The Ellen DeGeneres. Ayun, if I'm not mistaken din, parang bumoses din si Ellen DeGeneres ng iba't ibang mga cartoon animation before. If I'm not mistaken, parang sa ano yata yon, sa Finding Nemo. Finding Nemo. Yes, yung sequel ng Nemo pala. Yung sequel ng Finding Nemo. Okay. Okay, so the answer for this, ayun, nakakuha ka ng tamang sagot, Roxanne. This is Tim Cook. Yes, sino nga ba si Tim Cook, sir? Para natin, sir, malaman natin kung sino nga ba si Tim Cook. By the way, si Ellen DeGeneres, she's an openly a lesbian. Pero sa kanilang bansa, yung mga lesbian, yung part ng LGBT, they coined it collective as gay. So, kahit lesbian or gay, they still consider that one as gay in America. No, hindi katulad sa atin, meron talaga tayong distinction. Ayun, sabi niya na Finding Dory. Thank you so much, Michelle. Yes, that's Finding Dory. The time of yung sequel ng Finding Nemo, naging boses doon si Ellen DeGeneres. And Tim Cook, sino nga ba si Tim Cook? I think very valuable din yung contribution ni Tim Cook sa ating history. Ang sabi ni Charisse, Chief Executive Officer of Apple. Very good. Sino nga ba si Tim Cook, sir? Siya yung tinatawag nating CEO or Chief Executive Officer ng Apple Incorporated na gumagawa ng iPhone, iPad at iba pang Apple products. And Tim Cook is an openly gay. According to him, he's a gay, no? Nag-declare siya na isa siyang gay. Pero ang dami nilang naging contribution not just in whole world kasi halos lahat ng tao gumagamit ng Apple, especially sa atin, no? Kapag nakagamit tayo ng Apple phone, yung mga MacBook at lahat ng mga products ng Apple would be considered as a standard gadgets to with regards to technology. Okay. And ayun, ang daming kasagutan ng ating mga online learners. And good afternoon po, watching from Banquero Integrated School, Grade 10 Del Pilar. Hi, Micah. Good afternoon. And also, Eliza Bonete, Grade 10 Emerald, watching from Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camarines. Hello sa lahat ng mga taga Camarines, lahat ng taga Isabela, at lahat ng taga Butuan City, especially yung mga estudyante ko na nanonood din ngayon from PECIT, Philippine Electronics and Communications Institute of Technology, at saka mga teachers at estudyante namin from Agusan Pequeño National High School. And let us proceed. Ayun, ang daming mga kasagutan. Basahin ko yung mga kasagutan ng ating mga online learners. Sabi ni Jane, Tim Cook is an American business executive who has been the Chief Executive Officer of Apple Incorporated since 2011. Very detailed. Cook previously served as the company's Chief Operating Officer under its co-founder, Steve Jobs. Ayun, si Steve Jobs, isa sa mga billionaire, no? Isa sa mga kilalang billionaire in the whole world. And shout out daw. Hello sa iyo, Roxanne. Shout out and shout out sa lahat ng mga nakatutok ng mga online tutis natin in our online or live online session sa ating Itolay. Now let us proceed with this one. Last natin na item for this portion. Sino kaya ito? Ayun. Habang nag-iisip yung ating mga online learners, isa-isahin nating pagbati yung mga nakatutok sa atin. We have Rainiel. Hello sa iyo, Rainiel. We have Charisse. We have Jillian. We have Monica May Aquino. Sabi niya, Tim Cook. We have Jane Endoza Corod. We have Jeneline Yadaw Ancheta. We have Joan Gonzalez Buen. Ayun, we have Amelin Gonzalez, Aiza Balmes. We have Kiana Templo Nuevo and Michelle Ann Gravino and Cedric Mendoza. Ayun, ang bilis ng ating mga online learners. And yung pinakaunang nakatama ay sino kaya dito? Balikan natin. We have Lizan. Congratulations, Lizan. Paki-screenshot ito, Lizan. Although this is a small prize, pero I believe makakatulong ito sa inyo with regards to your work or regards sa inyong online
online live session sa ating Itulay. Congratulations, Lizan. PM mo ako mamaya. And together with your screenshot. Ayun, Jude, naunahan ka na ulit. Second ka, Jude. Okay lang yun, Jude. Naka 3, ano ka naman kanina? 3 answers. Okay. Sino nga ba si Geraldine Roman? Pasagutin ulit natin yung ating mga online learners. Sino nga ba si Geraldine Roman, sir? Kasi kanina nalaman natin si Ellen DeGeneres. We have also Tim Cook. Ayan, very efficient. We have Jeneline Yadao Ancheta. Sabi niya, sir, she's a Filipino journalist and politician. And according to Roxanne, she's a Filipino journalist and politician serving as the representative of Bataan's 1st District. Ayun, very detailed. Again, sabi ni Daniel Fatima Albanio Escobar, Geraldine Batista Roman is a Filipino journalist and politician serving as the representative of Bataan 1st District since 2016. She is the first transgender person elected to the Congress of the Philippines. Ayun, very detailed. Hindi na kailangang explain natin yun. And Geraldine Roman, of course, si Geraldine, ang kauna-unahang transgender na miyembro ng Kongreso. Siya ang kinatawan ng lalawigan ng Bataan. Yun, tama yung answer ng ating mga online learners. Siya ang pangunahing tagapagsulong ng anti-discrimination bill sa Kongreso. So, si Geraldine Roman ay isang transgender. She's an openly transgender or trans woman. Okay, so kanina tinalakay natin si Ellen DeGeneres, no? She's an openly lesbian, and we have Tim Cook, no? Isa siyang openly gay, and we have also Geraldine Roman, isa sa mga illustrious na mambabatas natin sa Kongreso, and she's openly a transgender. O tingnan natin sa Pilipinas, 'di ba? Lahat tayo ay equal, no? Everyone can serve in the government, everyone can run, everyone can vote, everyone has an opportunity towards working towards doing what they want. Although mayroong mga restrictions, there are still limitations, but according to my professor before, according to some socialist or mga social scientists, sabi nila Philippines is a paradise. Kasi marami na-enjoy natin yung ating yung tinatawag nating kalayaan or freedom. Okay, so let us proceed with our tayahin. Bago tayo mag-end, no, tingnan natin kung meron tayong natutunan sa ating ginawang pagtatalakay kanina. Okay, for our gawain 9 or ikasyam na gawain, ang gagawin lamang ninyo ay magsasagot lamang kayo ng oo o hindi. Ayun, sabi ni Roxanne, kabibuan ni Sir Oy Itulay. Yes, ang saya-saya ng Itulay. It's an online session. Di ba? It's an online interactive session. Ayun, sabi ni Roland Gonzalez, hindi ba ako sumasagot, hindi ba ako nagbabasa, sumasagot na sila. Okay, so sir, basahin ko muna yung panuto, okay? Panuto, isulat ang oo sapat lang kung ang pahayag ay nagpapakita ng anumang uri ng karahasan. So, isulat kung oo kung ito ba ay nagpapakita ng karahasan at hindi kung hindi naman ito nagpapakita ng karahasan. Gawin ito sa iyong sulatang papel o pakitabing iyong sagot sa ating comment section. We have for our first item. Ayun, meron na tayong mga kasagutan. Ikaw ay iniinsulto sa harap ng maraming tao. Yung first na nakasagot is Rainiel Manabat de Vera. Congratulations, Rainier. PM mo ko mamaya. Okay, for number 2, that's oo, no? Iniinsulto. Meron siya yung tinatawag nating mental na violence. Mental violence. Karasang mental. For number 2, hindi ka pinagbabawalang magsimba. Saka number 3, ano ito? Bonus question natin. Paki-screenshot yung kasagutan ninyo. Lagyan nyo ng 2 tsaka 3. Yung number 2 ba ay oo o hindi? And number 3 also, is it oo o hindi? Tingnan natin. Ayun, bonus question natin to. Dapat dalawa yung sagot. Ang saya-saya ng online tutorial natin. Okay, meron tayong unang nakasagot. We have... kasi yung iba, ano lang yung kasagutan nila, isang item lang. Again, we have Jude Michael. Ayun, ang dami ng wins ni Jude. We have, so, very competitive talaga ito si Jude. Sabi niya, yung ikalawang item daw is hindi, saka yung ikatlong item is oo. Tingnan natin, sir. Hindi ka pinagbabawalang magsimba. Is it a form of violence o isa ba itong uri ng karahasan? Of course, hindi. Kasi hindi ka pinagbabawalan. Binibigyan ka ng pagkakataong magsimba. And for number 3, pinagbabantaan kang sasaktan ka. So, considered pa rin natin yun as form of violence. So, it's threat, di ba? Yung tinatawag nating threat. So, that is oo.
Ayun, very productive yung ating mga online tuties this afternoon. And let us proceed for 4 and 5. The same again. Pakitype yung inyong kasagutan. 4 and 5. Saya-saya. Okay, basahin ko yung number 4. Ikaw ay hinahayaang mag-aral ng iyong mga magulang. And for number 5, pinipigilan kang pumasok sa trabaho. Ayun, sirit na, ang daming kasagutan. We have, yung i-consider ko yung merong complete 4 and 5, saka, yes, complete 4 and 5 yung kanilang kasagutan, saka of course, tama yung kanilang kasagutan. Ang una nakasagot sa ating live session ay si Cedric. Tingnan natin kung merong pang nauna kay Cedric. We have Aiza. We have also Lizan. Ayun, si Lujil. Sorry, 4 and 5 pala. Balik tayo, 4 and 5. 2 trick yung nakita ko kanina. Ayun, pinakaunang nakasagot si Charis, 4 and 5. Ayun, sabi daw ni Charis, it's hindi for number 4 and oo for number 5. Tingnan natin, sir. Ikaw ay hinahayaang mag-aral ng iyong mga magulang. Is it a form of violence o hindi? Of course, the correct answer is hindi kasi binibigyan ka ng chance na makapag-aral. Hinahayaan ka lang na mag-aral. It's an opportunity. That's a correct answer for Charis for number 4. Tingnan natin kung tama din yung kasagutan ni Charis for number 5. Oo, pinipigilan kang pumasok sa trabaho. So that is a form of violence. Kapag hindi piniprevent ka na para sa iyong kalayaan, sir, 'di ba? Kasi kalayaan nating makapagtrabaho, makakilos, makapunta sa kahit saang lugar. So yung tamang kasagutan is oo. It is a form of violence. Ayun, sobrang interactive at saka sobrang talino ng ating mga online learners. Ayun, sabi ni Roland, ako po nauna. Tingnan natin, Roland. Backread si sir. Baka hindi ko lang nakita kanina. Ayun, Roland, nauna si Charis. Unang pumasok yung kanyang kasagutan. Bawi tayo next session. Okay. So, dadamihan natin next session para mas magiging interactive yung ating activity. Ayun, bawi tayo next session, Roland. Congratulations sa lahat ng ating mga winners, and for your prizes to claim, PM ninyo ako later after ng ating session at isi-send ko sa inyo yung inyong prizes. And I really enjoyed this session. Okay, so that ends our session. Nauna po sa akin yung sagot po. Okay. Okay lang yan, Rainiel. Okay, and ayun, meron mga humahabol na mga online learners natin. I-consider natin sila kasi hindi pa naman time. We have good afternoon o good day po watching from Quirino National High School, Quirino District 10, Hermes. Sa'yo, Cristil. We have also Faye Revilla. Good afternoon po watching from San Mariano, NHS, SDO Isabela. And grade 10, Masunurin. Ayun, subject teacher si Ma'am Zanet Imbag. Yung advisor niya si Ma'am Lorelai. Tama ba yun? Lorelai Pagado. Thank you. And ayun, thank you sa ating mga online learners mula sa San Mariano National High School, Isabela, SDO. Ayun, something ni Roxanne. Ayun, sabi ni Roxanne, I'm reading something, sir, about online resources. Tapos, nakita daw niya, so nice, good, and makahasa. Marami daw siyang na-learn na paksa. Ayun, anong tinanslate ko lang kasi nakabisaya. Roxanne, paki-type yung iyong comment in Filipino kasi napapanood tayo ni Ison White. We have Philip Ray Mancera. Sabi niya, good day, watching from Quirino National High School, Quirino District, grade 10 curriculum. Ayun, grade 10 Aphrodite. Of course, we have also Kim Agonoy. Meron siyang school ID number. We have grade 10 Achilles listening and watching from LFG Diamantina, tama ba? Diamantina National High School, Cabatuan East District, Diamantina, Cabatuan, Isabela. Ayun, maraming salamat din sa mga online learners natin na laging nakatutok at hindi tayo iniwan sa ating session sa araw na ito. Ayun, Vlad Heart from Enoch Anton Gonzalez. Mahal ko po kayong lahat. Okay, so gusto ko po kayong samahan, and of course, natapos na po yung ating online tutorial session sa hapong ito. Kung meron kayong mga feedback, kung gusto, para mas ma-improve pa yung ating online tutorial session, paki-scan yung ating QR code na nakikita sa ating screen and magbigay kayo ng feedback kasi para yun sa improvement ng ating program. And of course,
abangan natin lagi yung ating mga Araling Panlipunan tutors every Thursday mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Of course, meron tayong mga elementary tutors at mga junior high school tutors. Binabati ko po yung amin pong program head, si Tutor Carl, na nag-tutor kanina sa Economics, Araling Panlipunan 9. And maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa hapong ito. Next session, kasama na po natin si Tutor Leia para mas maging siksik, liglig at umapa yung ating mga matututunan sa ating next session. And of course, see you next time. Maraming salamat. Para sa anumang komento, suggestion, mag-email sa ating edtech@deped.gov.ph. And of course, abangan natin sina tutors Eric and Jocelyn sa Understanding Culture, Society, and Politics. Thank you so much everyone and have a nice day. Maraming salamat sa pagsama po sa akin. Ayun, marami tayong mga online learners and of course, thank you so much sa inyo.